kasaysayan ng Balatan. Ang Balatan ay hindi isang lumang munisipalidad tulad ng ibang mga bayan sa 5 distrito ng Camarines Sur. Dati itong sityo naglala sa tawag na Siramag na kabilang sa bayan ng Nabwa. Noong 1951, iminungkahi ni Camarines Sur Provincial Board Member at una nitong alkalde na si Don Gregorio o Balatan Sr. ang isang resolusyon na hatiin ang Nabwa sa 2 munisipalidad na ngayon ay mas kilala na natin bilang bayan ng Nabwa at bayan ng Balatan. Ang Balatan noon ay nahihiwalay sa kanyang inang bayan at naging malaya noong Desyembre 3, 1951 sa ilalim ng Executive Order No. 485 na nilagdaan ng nooy Pangulong Elpidio Quirino. Ipinangalan ito sa ama ni Board Member Balatan na si Don Rufino Balatan. 7 taon matapos itong maitatag bilang isang bayan, ang simbahan ng Parish of Our Mother of Perpetual Help ay itinayo ni Arzobispo Pedro P. Santos. Ipinagdiriwang ng Balatan ang taunang pagdiriwang ng Pintaka sa Fiesta tuwing Pebrero 16, ang Pagkamundag Festival, o meaning sa Tagalog ay pagkapanganak. Ang bayan ng Balatan ay may 17 barangay. Ito ang mga sumusunod: Kabanbanan, Kamungan, Kamangahan, Kayugkog, Kugit, Duran, Lagana, Luluwasan, Montenegro, Pararaw or Paraw, Siramag, Poblasyon, Pulang Daga, Sagrada na Kakali na kung saan ako lumaki at ipinanganak, San Francisco, Santiago, Nakakali, Tapayas at Tumatarayo. Wala din ang Balatan kung wala ang mga taong naging dahilan kung bakit mas lalo itong nakilala at umunlad. Una na sa ating listahan at ang dahilan at nagtatag ng Balatan at una din itong alkalde na si Don Gregorio o Balatan Sr. Pangalawa ay si Condado Montenegro na nagsilbing pangalawa at pan-4 nitong alkalde. Pangatlo ay si Manuel P. Balatan na nagsilbing pangatlo at pang-6 na alkalde. Pang-4 naman si Jimmy Villarreal na nagsilbing ika-5 at ika-7 alkalde ng Balatan. Pang-5 ay si Nena Borja, nagsilbing pang-8 alkalde. Ika-6 naman si Ernesto Bagasbas na nagsilbing ika-6 nitong alkalde. At ang pang-7 at kasalukuyang alkalde ng bayan ng Balatan at asawa ng dating yumaong Ernesto na si Nena Bagasbas. Makakumit ng crime yung sa loob na yun. Halimbawa na lang, yung pag-lack of or pagpapabaya sa loob ng pamilya, parang di na nila naasikaso lahat dahil nga sa overcrowd na, and parang mas mag-focus sila sa isa lang yung because if that person don't experience how to be lectured or disciplined by their parents, they will think that no one can teach or no one can command them what they do. O hindi nila kaya ko na